Gusto mo rin ba, April? Ay, Julie! Ay, pasensya ka na ha. Nasanay lang kasi ako sa pangalan na April. Alam mo naman, yun ang laging kasama ng anak ko sa loob ng 7 years. Ilang reunion na siya yung kasama namin. Ikaw, first time mo lang. Pasensya na't nalito lang ako. Yung dila ko kasi mas sanay sa pangalan na April. Kaya medyo nanibago ako kapag tatawagin kita, Julie. Okay lang po, tita. Lagi ko kasing iniisip ang batang yun. Baka kaya nabanggit ko siya at natawag ko yung pangalan niya kaysa sa pangalan mo. Sige na, kain na tayo. Mag-enjoy ka rito, ha? Mukha naman pong sinadya nyo yun, ma. Ang tagal nyo na nakakasama si Julie. O bakit naman affected ka masyado, anak? O siguro miss mo na yung ex mo, no? Huwag ka masaktan, Julia. Ganito lang talaga kami magbiruan. Wala itong ibang ibig sabihin. Kahit si April, alam itong biruan namin na ganito. Hindi naman yun napipikon. Mabait na bata kasi yun. Yun nga yung nagustuhan sa kanya ng anak ko. Bukod kasi sa maganda, matalino, talented, maganda ang ugali. Paano kung hindi katanggap ng ina ng kasintahan mo? Ano ang gagawin mo? Dahil ganon ang pinagdaraanan ni Julie. Kahit na anong saya nila ng nobyo, tila ba hindi sila matatahimik kung mismong ina ng nobyo ang hadlang. May paglalaban pa kaya nila ang pagmamahalan, lalo na kung ang isa ay hindi tanggap na kasintahan. Babe, nahihiya ako. Para akong kinakabahan. Ay, hindi. Kinakabahan na pala talaga ako. Sure ka ba na okay lang ako magpunta dyan sa inyo? Ano ka ba, babe? Ipapakilala na nga kita kay mama eh. Okay lang yan, huwag kang kabahan. Nandito naman ako eh. Wala man lang ako ibang dalabo ko dito sa cake. Nahihiya talaga ako. Baka magalit sa akin ng mama mo. Hindi yan. Tara na, babe. Masasanay ka rin sa ganito, ha? First time ko kasi, kaya kinakabahan ako. Huwag mo kong iiwan doon, ha? Oo naman. Hindi kita iiwan. Huminga pa ng malalim si Julie bago siya naglakad kasama ang kanyang nobyo. 3 buwan na silang magkasintahan at iyon ang unang beses na ipakikilala siya ng nobyo sa pamilya nito. Una na kasing naipakilala ni Julie si Gab sa pamilya niya at naging maayos naman yun. Umasa ang dalaga na ganun din ang magiging pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Gab. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ang daming tao. May mga bisita, mga kamag-anak na galing pa ng ibang lugar. Ma, si Julie nga po pala, girlfriend ko. Hello po, tita. May dala po pala akong cake. Ilapag mo na lang dyan. Marami pa akong ginagawa. Kumain na kayo dyan. Sige po, tita. Hindi ba galit si mama mo? Busy lang, babe. Hindi ko kasi akalain na bibisita pala si na tita ngayon. Tara, pakilala rin kita sa kanila. Pati yung iba ko pa mga pinsan. Ito nga pala si Utoy, yung kinikwento ko sa'yo. Lah, Utoy pa nga. Tsansya na palayaw ko, kuya. Huwag mo naman akong tawaging Utoy, ang pangit eh. Binata na ako, ganyan patawag mo sa akin. Oo nga naman, babe. Baka mamaya may nililigawan na yung pinsan mo. Late, wala po. Bata pa po ako. Ano ba talaga? Akala ko ba binata ka na? Chan, utusan nga muna kita. Punta ka dun kay ate mo, April. Dalhin mo tong mga pagkain na ito. Sabihin mo sa kanya, pasensya na. Hindi ko na muna pala siya maimbitahan. May iba ka mo palang bisitang kasama ang kuya mo eh. Bilisan mo lang, ha? Bakit po pinapunta niyo si April? Oo, nauna ko na siyang imbitahan. Mamaya pa sana siyang hapon kasi may duty pala siya kagabi kaya puyat yun. Bakit po? Alam niyo naman na hiwalay na kaming dalawa eh. Ay, bakit? Hindi na ba po pwedeng imbitahan si April? Kahit naman hiwalay na kayo, siya pa rin naman yung nakikita kong manugang ko. Sa bait at talino ba naman ng batang yon, paano ko yun pakakawalan? Pakainin mo na yung nobya mo. Anong oras ba kayo aalis? Kararating lang po namin, paalisin mo na agad kami. Hindi niyo po ba muna kakausapin si Julie? Hay, Gab.
Hindi mo ba nakikita na ang dami kong ginagawa, ha? Tingnan mo, may mga niluluto pa ako, hindi pa tapos. Mamaya lang andito na rin yung iba nating mga kamag-anak. Buti sana kung nandito si April. Marunong yung tumulong sa pagluluto. Gusto ko rin yung paraan niya ng pagluluto. Marunong din po ako magluto. Pwede ko po kayong tulungan, tita. Ay hindi na, diyan na lang kayo. Kami nang bahala rito. Sa mga sandaling yon, kahit pa hindi direktang sinabi kay Julie, ramdam na ramdam niyang hindi siya gusto ng nanay ni Gab. Masakit yon sa damdamin. Mabuti na lang, nagawang pigilan ni Julie ang nararamdaman niya. Kung hindi, baka umiyak pa siya sa harapan ng maraming tao. Sa mga oras na naroon siya, walang ibang bukang bibig si Susan, kundi ang pangalan ng dating kasintahan ng anak niya. Kaya mas pinili na lang ni Gab na umalis sila, para hindi na rin manliit lalo ang nobya. Babe, sorry pala kanina ha. Okay lang yun. Siguro hindi pa nakaka-move on yung mama mo kay April. Ang tagal nyo rin naman kasing dalawa eh. 7 years din yun. Kaya siguro akala ng mama mo na kayo ng dalawa ang para sa isa't isa. Habang tayo, di wala pa sa kalahati ng napagdaanan yung dalawa ni April. Hayaan mo, ako na ang kakausap kay mama. Sobrang close kasi sila nun ni April eh. Pero wala na talaga kami. Kaya dapat ikaw na yung mas tanggapin niya. Gets ko naman yun. Siguro, nahihirapan lang si tita na mag-adjust. Basta sama ka sa birthday ni Janjan ha. 2 days tayo dun. Para kahit paano may bonding tayo sa family ko. Dapat pala, dinala kita sa bahay nung walang ginagawa si mama. Okay lang yun, babe. Naiintindihan ko naman yun. Alam ko na masama ang loob mo. Nararamdaman ko yun. Hintay ka lang ha. Magiging maayos din ang lahat. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita at kakampi mo ko kahit na anong mangyari. Pagmamahal na lamang ni Gab ang pinanghahawakan ni Julie. Alam niyang mahirap makipagrelasyon sa isang tao na may naging kasintahan na tumagal ng 7 taon. Pero hanggat nararamdaman ni Julie na tunay ang pagmamahal sa kanya ng nobyo, wala siyang dapat na ikabahala. 1 taon na rin namang hiwalay ang dalawa. Sadyang ang nanay lang ni Gab ang ayaw mangyari yun. Hindi niya rin matanggap na may bago ng kasintahan ang kanyang anak. Ilang araw pa ang lumipas, kahit na ayaw isipin ni Julie, bigla na lang pumapasok sa utak niya na baka maimpluwensyahan ang kanyang nobyo at mas piliin na lang nitong makipagbalikan sa dating kasintahan. Bilang babae, gusto sana ni Julie na gumawa ng paraan para mapalapit sa ina ng nobyo. Kaya ang ginawa ni Julie, isang araw pagkatapos ng kanyang trabaho, nagyaya siya sa kanyang nobyo na ayain kumain sa labas ang pamilya nito at siya na lang ang magbabayad. Pumayag si Gab na lumabas sila kasama si Julie, pero siya ang nagbayad ng kinain nila. Sinabi kasi ni Gab na hindi na kailangan pa ni Julie maglabas ng pera dahil pamilya niya naman ang kasama nila. Si Gab na nga lang daw ang may sagot nun. Mabait ang mga kapatid ni Gab. Kahit ang ama nito, tanggap na si Julie. Bali bata ka pa lang, lagi ka nang nasa bahay nila? Opo, Ate Julie. Parang ampun na hindi ampun, ganun po. Sana gets nyo. Bakit ba nagpapaliwanag ka pa, Chan-Chan? Madali lang naman maintindihan yun. Noon ngang si April nung nalaman niyang pinsan ka ni Gab, alam na niyang ibig sabihin kung bakit nasa bahay ka. Ama, pwede po bang wag nyo na munang banggitin si April? Si Julie po ang nasa harapan nyo. Siya na lang po ang kilalanin nyo. Magtanong po kayo sa kanya. O sige, nasaan ang mga magulang mo? Nasa Bataan po sila ngayon. Kasama po yung bunso namin na nag-aaral pa. Yung ate ko po, nasa Canada. Tapos po, yung panganay namin, si kuya ko po, dito lang din po siya sa Metro Manila. Anong trabaho ng mga magulang mo? Yung papa ko po walang work. Si mama naman po, sa munisipyo po. O paano yun nakakatulong para sa gastusin ng pamilya nyo? Bakit? Ha? Bakit walang trabaho ang papa mo? May sakit po kasi si papa. Bali, tumutulong po kami ng mga kapatid ko. Ako po yung sabil sa bahay, tapos konting allowance para sa kapatid kong bunso na nag-aaral pa po. Ano ulit ang trabaho mo? HR po ako sa isang private company. Baba lang ng sahod mo doon. Paano niyan kapag magsama na kayo ng anak ko? Baka naman sigab pang tumulong sa mga magulang mo. Halata naman na wala ka pang ipon.
Dapat sana yung mas magandang trabaho ang kinuha mo. Ilang taon ka na Si April, ang ganda ng trabaho nun. Parang kahit isang buwan siyang magbakasyon, okay lang. Kasi hindi mauubos yung ipon niya. Galing pa yun sa mas maayos na pamilya. Yung mga magulang nun, may hanap buhay. May negosyo pa. 2 lang silang magkapatid at parehas na maganda ang trabaho. Ikaw, parang wala ka pa sa kalingkinan ni April. Hindi naman sa pinabababa kong tingin mo sa sarili mo, ha? Pero ang gusto ko kasi sa anak ko, yung pang-upgrade sana. Hindi yung, ayoko na lang magsalita talaga. Naman, bakit ganyan ka magsalita? Hindi niyo po iniisip na nakakasakit kayo eh. Iba naman si Julie at si April. Bakit po ba hindi niyo matanggap na hindi na nga kami magkakabalikan ng taong yun? Aba, balagbag ka kung sumagot Yan na ba ang natututunan mo dyan sa bago mo? Gabriel, wala pa kayong taon niyan, ang sama na ng ugali mo. Hindi naman po dahil kay Julie kaya ganito ko. Dahil po sa ugali niyo rin, ma. Kahit naman po gusto niyo si April, sana naman po galangin niyo rin yung babaeng mahal ko. Babe, tama na. Okay lang. Hindi okay tong ganito. Kaya nga tayo nagsama-sama para mas makilala ka ng pamilya ko. Hindi ka naman kung sinong babae lang na nakuha ko sa kung saan para ganyanin ka. Sana naman konting respeto, ma. Kasi po kung binabastos nyo ng ganyan ng girlfriend ko, ako na rin yung binabastos nyo. Tara na nga, babe. Kahit pa sabihin ni Julie na ayos lang, hindi nakikinig si Gab. Sinabi niya na sino ba namang matinong kasintahan ang papayag na mabastos ng ganon ang mahal niya. Dahil sa ginawa ng binata, alam ni Julie na magkakagulo sa pamilya nila. Maaaring siya na naman ang masisi kapag nag-away si Gab at ang ina nito. Halos 1 linggo na hindi umuuwi si Gab sa bahay nila. Ayaw niya ring makausap ang kanyang ina. Babe, nag-chat sa akin si Chan Chan. Ang sabi niya masama raw ang pakiramdam ni mama mo. Siguro umuwi ka muna ron. Baka sumama yung loob ng mama mo kaya siya nagkasakit. Sinabi ko na sa kanya na kapag dadalaw ako sa bahay, dapat lagi kitang kasama. Kung pupunta man ako doon, kasama ka. Ikaw naman kasi, pinapatulan mo pa yung mama mo. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang. Baka kasi may iba pa siyang iniisip. Totoo naman din kasi yung mga sinabi niya. Anong gusto mo? Maniwala ako na mas lamang si April kesa sa'yo? Sabihin na natin may magandang karir yon, pero hindi ibig sabihin na mas mababa ang iyo. Hindi naman ako papayag na may mangmamaliit sa'yo, no? Kahit pananay ko siya. Kaya sinasabi ko sa'yo na hayaan mo na, kasi baka naman tinetest lang tayo ng mama mo. Baka tinitingnan niya paano ako mag-react o kaya ikaw. Baka nakikita niya na nag-iiba ang ugali mo, ganun. Siguro naman pag nakita niya na seryoso tayo sa isa't isa at totoong nagmamahalan, palagay ko naman matatanggap niya tayong dalawa. Kung ganun nga, sige tara, pupunta tayo ulit sa bahay. Huwag mo na akong isama. Dito na lang ako. Magpapahinga na lang ako. O sige, dito na lang tayo. Magpapahinga na lang din ako. Babe naman. Bakit? Ayaw mo namang sumama sa akin Bakit ako aalis? Ay, ang tigas naman talaga ng ulo nito Sige na nga. Tara na. Mag-ayos na tayo. Baka mas lalong sumama ang pakiramdam ng mama mo pag nakita niya ako. Di kapag ganun, umuwi na lang tayo. Sa totoo lang, kinakabahan talaga si Julie. Nasa biyahe pa lang sila, gusto na niyang umuwi. Pero gusto niya rin namang samahan ng nobyo niya na puntahan ang ina nito. Ayaw niyang ipahalata ang kaba niya dahil malamang kapag nalaman ni Gab, hindi na sila tutuloy sa pag-alis. Ilang oras na biyahe, nakarating na sila sa bahay ni na Susan. Pagdating nila ron, hindi naman totoo ang sinasabi ni Chan Chan na hindi ito makatayo. Naabutan pa nga nilang nagluluto. Akala ko ba hindi makakilo si mama sa bahay? Kanina po yun kuya. May ininom po siyang gamot Sabi ko nga po wag na siyang magkikilos kasi kasi po baka Mas lalo naman akong magkakasakit kapag hindi ako kumilos sa bahay. Andito pala kayo. Pati ikaw, Julie. Magpahinga muna kayo dyan, ha? Ano bang gusto ninyong makain? Ikaw, Julie. Anong gusto mong ulam? Ayun na lang pala ang lulutuin ko. Bala ko sanang magsinigang. Nakababad lang yung karne, pinapalambot ko pa kasi. Kahit na ano na lang po siguro. Okay na po ako sa sinigang, tita. Salamat po. Sure ka ba?
Ano bang paborito mong ulam? Sinigang po at saka adobo. Ay, sakto pala. O sige, ipagluluto kita. Kailangan niyo po ba ng tulong? Tutulungan ko na po kayo para turuan niyo na rin po ako kung paano magluto. Marunong naman po ako, pero gusto ko pong matutunan yung parehas ng luto niyo. Sigurado ka ba? Pwede naman kung gusto mo, pero kung pagod ka, pwede ka magpahinga ha. Natuwa si Julie nung narinig niya ang mga salita na yon. Ang buong akala niya, dahil sa huling nangyari nung nagkita sila, napagtantunan ni Susan na dapat nga siyang tanggapin. Na wala namang mawawala kung bibigyan siya ng pagkakataon na mas makilala pa lalo. Pero kung anong bait ni Susan kanina sa sala, nagbago naman ang pakikitungo nung silang dalawa na lang ang nasa loob ng kusina. Hindi ganyan. Ano ba naman yan? Yung hiwa mo, ayusin mo naman. Paano ka ba magluto ng sinigang sa bahay mo? Ganyan ba? Ay, hindi po talaga ako masyadong marunong magluto, tita. Ito po kasi yung napanood ko. Ganito po yung hiwa ng gulay. Paano po ba? Medyo mapurol din po kasi yung kutsilyo. Sinigang na nga lang, hindi mo pa kaya eh. Ito na nga yung pinakamadali sanang lutuin. Hindi mo pa magawa na maayos. O paano paglulutuan ng anak ko niya ng paborito niyang kare-kare? Marunong naman po si Gab magluto, tita. Ay, anong gusto mo? Iasa sa anak kong pagluluto ng ganun? Aba, ikaw ang babae, baka nakakalimutan mo. Dapat mas marami kang alam na gawain. Mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis. Ay buti pa si April. Kapag may oras yun noon, pupunta rito yun sa bahay. May dalang grocery tapos makikita mo na lang nagluluto na ng ulam para pagdating ni Gab, makakakain ng masarap na ulam. Ay, kawawa naman talaga ang anak ko. Kapag naging mag-asawa naman na po kami ni Gab, matututunan ko rin naman po yun. Lalo na po kapag nagkaroon na po kami ng mga anak. Alam mo, sayang kang bata ka. Siguro kung sa ibang lalaki ka, baka natanggap ka ng pamilya nila. Huwag mo na lang sanang masyadong seryosohin ang anak ko. Kasi baka isang araw magulat ka, nagkabalikan na sila ni April. Alam mo, hindi naman kasi maayos ang paghihiwalay nila. May hindi lang sila napagkasunduan. Sa totoo nga, ikakasal na nga sana sila. Magkakaroon na nga sana sila ng anak noon kung hindi lang naaksidente si April at nakunan. Siguro kung hindi yun nangyari, magkasama pa rin silang dalawa. Ay feeling ko, siguro sa mga susunod na taon, parang hahanap-hanapin pa rin ni Gab yung pagmamahal na naibigay sa kanya ni April. Si Gab ang una mong boyfriend, hindi ba? Opo. Kita mo na, wala ka pang alam sa pagmamahal. Maniwala ka sa akin, babalik at babalik yan sa taong matagal niyang nakasama. Sa ngayon, mukhang ganyan ang anak ko na parang mahal na mahal ka at handa kang ipaglaban sa kahit na sino. Pero maniwala ka sa akin, anak ko yan. Kilala ko si Gab. Alam ko kung anong kahinaan niyan na magpapabalik sa kanya kay April. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, aaralin ko nang mag-move on. Kasi sobrang sakit niyan kapag biglang isang araw, gigising na lang si Gab, sasabihin niya sa'yong mahal niya pa ang ex niya. Naiiyak na si Julie. Namumula na nga ang mga mata niya. Sumabay pa na naghihiwa siya ng sibuyas, kaya hindi halata na ang hapdi na nararamdaman niya ay hindi dulot ng sibuyas, kundi dulot ng mga salitang narinig niya. Gusto niyang humagulgol ng iyak. Pero nahihiya siya, kaya kahit na masakit sa dibdib, sinarili na lang niya yun. Buong akala ni Gab, maayos na sila ng kanyang ina. Dahil nung kumakain sila, nag-uusap pa sila na para bang tanggap na nga siya. Hanggang sa pag-uwi nila, ngumingiti pa ito sa kanila. Buti na lang, babe. Okay na kayo ni mama, no? Sabi ko naman sa'yo magiging okay din kami ni tita. Ikaw lang kasi yung ayaw maniwala. Buti na lang, no? Akala ko kasi matatagalan pa bago mangyari yun. Siguro napagtanto niya na hindi na nga talaga kami magkakabalikan ni April. Hindi na ba talaga? Ha? Nagtatanong lang ako. Kasi naman, ilang taon kayo nagsama ni April. Muntik pa kayong ikasal at magkaroon ng anak. Legal kayo both sides.
Masaya naman kayong dalawa eh. Nagkaroon lang kayo ng kaunting misunderstanding na baka kapag pinag-usapan nyo, maayos na pa yung relasyon nyo. Babe, makinig ka nga sa akin. Tumingin ka sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi ibig sabihin na nangyari yung sa amin, pwede pa kami magkabalikan. Nung niligawan kita, siniguro kong hindi ko na mahal ang ex ko. Hindi naman ako papasok sa isang relasyon kung hindi pa ako nakakalimot sa nakaraan ko. 7 taon lang yun, babe. Ikaw, gusto kitang makasama hanggang sa huling hininga ko. Bakit ba bigla mo na namang naisip yan? May nabanggit na naman ba si mama? Wala naman. Bigla lang ako nag-overthink kasi hindi man lang ako naging katulad ni April. Hindi ko rin alam paano ba makikitungo sa family ng partner ko. Kasi nga first time ko. Paano kung hindi ko pala kayang pumasok sa isang relationship na ganito? Natatakot ako na baka isang araw gumising ka, hindi mo na ako mahal. Na paano kung matauhan ka, maalala mong mas mahalaga pa pala yung nakaraan nyo. Normal lang yan, babe. Alam ko na iniisip mo yan dahil natatakot kang mawala ako. Pero maniwala ka, mahal na mahal kita. Wala akong pakialam sa nakaraan ko dahil ang iniisip ko ngayon yung future natin. Please, ayokong ganito ka eh. Ayoko nasasaktan ka. Sa akin ka lang makinig ha. Mahal kita. Yun ang mahalaga. Mabuti na lang, laging nariyan si Gab para pagaanin ang loob ng kanyang nobya. At araw-araw iparamdam sa kanya na totoo ang mga sinasabi nito. Na parte na lang talaga ng nakaraan si April at hindi na siya mahalaga sa kasalukuyan at hinaharap nila. Ilang araw pa ang lumipas, naging maayos si Julie. Hindi pa rin siya tanggap ni Susan, pero kapag kaharap nila si Gab, sobrang bait nito para lang hindi magalit ang anak niya. Isang araw, walang pasok sa trabaho si Julie, habang si Gab naman mayroon. Sa halip na manatili na lang si Julie sa bahay niya, nagpunta siya sa bahay ng nobyo. Pareho lang silang mag-isang nakatira sa kanya-kanyang bahay nila. Nakabukod na rin kasi si Gab sa mga magulang niya, pero minsan nagpupunta ang kanyang ina para dumalaw. Gaya na lamang nung araw na yon. Nauna si Julie kaya nagulat siya nung naroon din si Susan. Aba, mabuti naman marunong kang maglinis ng bahay ng anak ko. O yung mga damit niya, nalabhan mo na ba? Ah, hindi po. Nagpapalaundry po kasi siya. Naggrocery lang po ako kasi po wala siyang time ngayon. Sinabay ko lang din po sa pagbili ko ng akin. Konting linis lang po ang ginawa ko rito tapos po magluluto ako para pag-uwi niya mamaya. Nagpapalaba? Anong silbi mo naman dito? Si April nga noon, siya mismo naglalaba ng damit ng anak ko. Naalala ko pa, nung sa amin pa nakatira si Gab, ay kada day off ni April, pumupunta yun sa bahay para maglaba ng damit ng anak ko. Ngayon, nakikita ko talaga kung anong pagkakaiba ninyo. Iba talaga kapag ang babae responsable. Sinabi rin po kasi ni Gab na wag na po ako maglalaba. Sinabi niya ba yon dahil ayaw niya o dahil ayaw mo? Ikaw, sino naglalaba ng mga damit mo? Wala po akong time eh, kaya po nagpapalaba rin po ako. Ang nilalaban ko lang po, mga underwear ko. Ay, tamad. Mahirap yan magkaroon ng asawa na ganyan. Parang ngayon lang din ako nakakilala ng babaeng ganito. Hindi naturuan ng mga magulang. Maglalaban na lang po ako mamaya. Ay, buti naman nahiya ka pa. Ano po palang ginagawa niyo rito? May kukunin lang ako, yung naiwan kong gamit nung nakaraan. Kung hindi pa kita naabutan dito, malamang hindi ko pa malalamang hindi ka kumikilo sa bahay ng anak ko. Hindi mo naman pa pwedeng idahilan sa akin na busy ka. Kasi kahit naman nung si April, nagagawang maisingit ang gawain ganito kahit na busy sa trabaho. Sabay pa na inaasikaso yung negosyo nila. Pasensya na po. Ayaw ko pa naman sa lahat pagkakaroon ako ng tamad na manugang. Yan ang hate ko. Kasi kapag dalaga at binata ay tamad na, mas tatamad yan kapag mag-asawa at may anak na. Kawawang anak ko kapag nagkataon na. Hindi naman ako papayag na ganun. Kaya ngayon pa lang, kung gusto mong matanggap kita, ipakita mong deserving kang maging asawa ng anak ko. Aba, kung hindi, ibalik mo yan sa babaeng para sa kanya. Sige na, aalis na ako.
Mas lalong naging pursigido si Julie na maging maayos na nobya para lang makita ni Susan na maayos nga siyang babae. Bilang bago siya sa relasyon, minsan may mga bagay siyang hindi alam na makakaapekto pala sa kanilang dalawa. Akala ni Julie, hindi mapapansin ng nobyo ang pagbabago sa kanya. Hanggang sa isang araw, Babe, bakit may mga sugat yan daliri mo? Ano nangyari dyan? sensitive kasi yung kamay ko sa matatapang na sabon. O tapos, bakit nga? Ano bang ginawa mo? Hindi naman matapang yung sabon na binili natin na ginagamit mo sa bahay mo, di ba? Bumili kasi ako ng nung sabon para sa mga damit mo. Hindi ko kasi alam kung anong magandang gamitin. Yun kasi yung lumabas sa Google. Pero papalitan ko yun kapag naubos na. Sayang naman kung itatapon ko. Mga damit ko? Di ba pinapalaban natin yon? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw yung naglalaba nun. Oo, Babe naman, bakit mo yung ginagawa? Kailan pa? mga 2 weeks pa lang naman. Huwag mo na yung gagawin ah. Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang magkikilos kapag nandito ka sa bahay. Pagod ka rin sa trabaho eh. Ano ka ba naman, babe? Nagiging maayos na girlfriend lang naman ako. Ganun yun, di ba? Hindi lang ganyan ang ibig sabihin na maayos na girlfriend. Babe, huwag mong gawin yung pang-asawa na gawain ha. Girlfriend kita. At kahit na maging asawa kita, hindi rin naman ako papayag na masusobrahan ka sa gawaing bahay. Hindi ibig sabihin na ganun ang ginagawa ng ibang babae at mukhang standard na yun sa pag-aasawa, gagayahin mo na. Huwag mo na uulitin yan ha. Hindi ka ba natutuwa? Nagpapa-impress lang naman ako eh. Para wife material, ganun. Hindi ako nai-impress. Nai-stress ako. Nagkasugat ka pa oh. Kung hindi ko pa yan nakita, hindi ko pa malalaman. Bukas ipapatingin natin yan para maagapan. Sorry naman na. Akala ko kasi pag ganito ginawa ko, ma-appreciate mo. Makikita mo na deserve ko maging asawa ka. Para hindi ka maghanap ng ibang babae. O kaya hindi mo hahanapin yung ginagawa sa'yo ng ibang babae noon. Ex ko na naman. Huwag mo ikumpara lagi ang sarili mo sa kanya. Lahat ng ginagawa mo na-appreciate ko, okay? Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo. Okay, sige. Hindi na tuloy alam ni Julie kung saan siya lulugar. Ayaw ng nobyo niyang magkikilos siya sa bahay. Habang si Susan naman, gustong magpakapagod siya para maipakita na magiging maayos na asawa si Julie pagdating ng panahon. Ang sinunod na lang ni Julie ay ang kanyang nobyo. Ilang araw pa ang lumipas, nagpunta ulit sila sa bahay ng pamilya ni Gab. 2 araw silang walang pasok sa trabaho at dahil may isang kwarto roon na pwede nilang tulugan, dun muna silang dalawa. Masyado pang maaga nung nagising si Julie, habang si Gab naman ay tulog pa. Hindi sinasadya ng dalaga na marinig ang usapan sa labas. Lah, bakit po hindi kasama si Ate Julie? O bakit naman isasama yon? Part ba siya ng pamilyang ito? Di ba po jowa siya ni Kuya Gab? E di part na po siya ng family. Parang kay Ate April po noon. Anak pa nga po tawag niyo sa kanya kahit hanggang ngayon eh. Bakit po kay Ate Julie hindi po? Tumahimik ka nga dyan at baka marinig ka pa. Basta, hindi pa siya part ng pamilyang ito. Hindi pa naman sila kasal ni Gab. Hindi ko pa rin siya tanggap Hanggang ngayon sa puso ko, alam ko at mas kinikilala ko pa rin si April. Kung sakali nga na magloko yang si Gab, okay lang sa akin basta kay April siya mapupunta. Grabe ka naman po, tita. Ang bait naman po ni Ate Julie. Saka halata naman pong mahal nila ang isa't isa. Isama na po natin siya. Alam nga naman pong maiiwan siya rito. Hindi rin naman po papayag si Kuya Gab na wala siya, no? Maniwala kay sa akin, kapag wala si Ate Julie, hindi sasama yun si Kuya. Akong bahala doon kay Gab. Bahala ka, tita. Ayaw mo maniwala sa akin. May isa pa naman pong pwedeng isama, oh. May isa pang upuan, sabi ni Tita Baby. Mas magaling ka pa sa akin. Si April ang isasama ko. Nasabihan ko na siya. Pumayag naman siyang sumama. At kung isasama ni Gab yung jowa niya, mag-commute siya. Hindi siya sasabay sa atin. Hindi siya belong sa family. Lo, grabe talaga, oh. Kawawa naman yung tao. Ang bait na nga, ganyan pa po kayo. Nagpanggap na lang si Julie na tulog kahit na sobrang bigat na ng kanyang dibdib. Talagang pinaparamdam sa kanyang mahirap siyang tanggapin. Iniisip niya kung ano bang mali sa kanya.
Kung may kulang ba sa kanya kaya hirap na hirap siyang papasukin sa buhay ng pamilya ng nobyo. Kung sa ibang miyembro, mukhang walang problema. Tanging ang ina lang talaga ni Gab ang nag-iisang tao na tila kinasusuklaman siya. Noong nagising na si Gab, saka lang siya pakunwari, nakagigising lang. Good morning, babe. Good morning. Bangon na tayo. Aalis pa ako maya-maya. Ha? Saan ka pupunta? Akala ko ba wala kang lakad? Naalala ko bigla, nagyayaya pala sa akin si Liza. Nagpapasama sa akin pumunta ng mall. Anong oras ba? Sabay na tayo. Ihatid ko na lang kayo. Hindi na, magbubuk na lang ako. Dito ka na lang muna sa family mo. Hindi, sabay na tayo. Kung aalis ka, aalis na lang din ako. Hindi naman ako sasama sa inyo ni Liza eh. Dahil malamang magtatagal kayo niyan sa coffee shop o kaya sa Watson's. Eh ikaw, san ka? Sa bahay ko. Matutulog o kaya maglalaro na lang ako. Huy, sumama ka naman sa family mo. Baka isipin nila sinosolo na kita. Kailangan mo rin ng time para makasama sila, no? Yung hindi ako kasama. Bakit? Nandito naman na tayo kahapon ah. Okay na yun. I mean, ano ba? Yung bonding nyo na kayong family lang? Hindi na yun family bonding kung wala ka. Part ka ng family kaya dapat lagi ka nandito. Kung wala ka, wag na lang din. Nagugutom ka na ba? Teka, magluluto muna ako ah. Ay, may niluluto na yata si mama. Parang naaamoy ko na eh. Tara na babe. Tahimik lang si Julie. Kinikimkim ang nararamdaman niyang sama ng loob. Wala naman siyang pwedeng gawin. Lalo na ayaw naman niyang magsumbong sa nobyo. Alam niya kasi na magagalit na naman si Gab. Baka makagulo na naman siya ng pamilya. Iniisip niya na paano siya matatanggap kung palaging siya ang dahilan kaya magkaaway si Gab at ang ina nito. Matapos nilang kumain, si Julie ang dapat na maghuhugas ng plato. Pinigilan lang siya ng nobyo dahil pinapaasikaso na siya dahil nga aalis na sila. Ako na lang maghuhugas ng plato. Sabi ko naman kasi sa'yo, Ate Julie, ako na eh. O bakit? Saan kayo pupunta? Aalis kasi si Julie. Ihatid ko sila ng friend niya. Ah, siya lang pala ang aalis. Bumalik ka rin kaagad dito, ha? Hindi na po. Kasi uuwi na ako. Ha? O bakit naman? Wala kang pasok, di ba? Aalis din tayo. Saan po tayo pupunta? Si tita mo, baby. Nagyayaya siyang umalis. Kaya ayun, sabi ko na sasama nga tayo. May inarkila siyang van. Gagala lang tayo, ganon. Kasamang ibang mga kamag-anak natin. Despedida na rin kasi ni Alex. Mag-a-abroad na yun eh. Anong oras po ba? Mamaya pa naman yun. Mga 2 p.m. daw tayo susunduin. Tapos bukas ang balik natin, madaling araw. Makakapasok ka pa naman siguro sa trabaho mo nun. Babe, anong oras kayo matatapos ni Lisa? Aabutin ba kayo ng 2:00? Hindi ko alam, babe. 9 a.m. na kasi eh. 11 a.m. kami magkikita. Kaya malamang lagpas pa nun. Sige, okay lang sa akin kahit na kayo na lang muna magpunta. Manunood pa kasi kami ng sine, di ba? May iba naman palang gagawin ng nobya mo. Kaya sa amin ka na lang sumama. Miss ka na ng tita mo. Susunod na lang po kami doon, ma. Saan ba yon? May motor naman ako eh. Hindi na, sumabay ka na sa amin. May space pa naman sa sasakyan. Eh mukhang okay lang naman siguro kay Julie, di ba? Na may oras ka sa pamilya mo, ano? Oo, babe, okay lang sa akin. Huwag mo na akong isipin. Kailangan din natin ng oras para sa pamilya natin. Lagi naman na tayong magkasama eh. Sige na, okay lang. Ayoko. Kung matatapos naman kayo niya ng 5 p.m., edi sumunod na lang tayo doon. Kung kukulangin ng oras, pwede naman ako mag-leave sa work ko bukas eh. Wala pa naman nagagalaw sa vacation leave ko. Susunod na lang kami doon, ma. Mukhang kahit na anong gawin ni Susan, hindi siya magtagumpay na ilayo ang anak niya sa kasintahan nito. Dahil paano niya mailalayo kung mismong si Gab ang may gustong laging isama si Julie? Hindi na tuloy alam ng dalaga ang gagawin niya. Nagsinungaling pa naman siya sa nobyo niya na lalabas silang magkakaibigan. Akala niya kasi pwede niya na yung gawing palusot para hindi makasama sa pupuntahan nila. Pero mismong si Gab ang gumagawa ng paraan para makasama siya. Habang nag-aayos sila, kunwaring tumawag si Julie sa kaibigan niya. Babe, sabi ni Liza hindi na raw kami tuloy ngayon kasi tumawag ang mama niya. Pinapapunta siya sa kanila. Ganun ba?
O di pwede tayo sumama kay na tita. Babe, ikaw na lang kaya. Nahihiya kasi ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Pamilya ko yun. Mabait yun si tita baby. Naalala mo yung kinikwento ko sa'yo na tita na paborito ko? Siya yun. Nakita mo na rin si Alex, di ba? Naalala mo nung lumabas tayo nung bago pa lang tayo? Yung pinsang kong nakasalubong natin? Yun si Alex. Ikaw na lang kaya ang sumama. Kumbaga parang pagbibigay ko rin ng space sa'yo. Ay kung di ka sasama, hindi na lang din ako sasama. Mag-ayos na tayo para makauwi na tayo. Mag-date na lang tayo. Tayong dalawa na lang ang manood ng sine. Ano ba dapat panonoorin nyo? Baka naman magtampo yung mga kamag-anak mo. Baka mamaya sisihin pa nila ako na kaya hindi ka na sumasama sa kanila. Dahil sa akin. Baka mamaya sabihin nila na yung ex mo pinapayagan ka. Tapos ako takot na takot ka. Hayaan mo sila. Iba naman yung pinaniniwalaan ko. Ay, sige na nga, sasama na ako. Ikaw kasi, baka magalit pa sa akin si tita. Masama ang tingin ni Susan nung nalaman niyang sasama si Julie. Hindi na naman tuloy na isama si April dahil nga kulang na sila sa pwesto sa sasakyan. Dapat nga ay magmomotor na lang ang dalawa. Pinigilan lang sila dahil kasya pa naman daw. Magkahiwalay ng upuan sina Julie at Gab. Nasa likuran si Julie, katabi niya si Chan Chan. Maayos naman ang naging takbo ng biyahe hanggang sa nakarating sila sa resort kung nasaan ang iba nilang kamag-anak. Mga bagong mukha para kay Julie. Tita, ito po pala si Julie, girlfriend ko po. Hello po. Ay, hiwalay na sila ni April. Sayang nga, hindi na nagkabalikan. Ang bait na bata pa naman doon, Ma, ano po ba kayo? Nandito yung girlfriend ko. Anak, sinabi ko lang naman sa kanila. Ang sensitive naman ni Julie kung masasaktan siya. Dapat alam na niyang naging malaking parte ng buhay mo si April. Yun yung babae na unang nakilala ng mga tiyahin mo. Hindi pa alam ng iba sa kanila na hiwalay na kayo. Ipinapaliwanag ko lang naman. Kahit na. Siguro naman po alam na nilang hiwalay na kami dahil may bago na akong pinakilala sa kanila. Babe, tama na yan. Pasensya na po kayo O andyan na pala ang iba nating kamag-anak. Tayo na lang pala yung hinihintay. O tara daw, picture daw tayo. Ay, sino ka hawak ng cellphone? Ako na lang po, tita. O hindi, sasama ka. Family picture nga, di ba? Ikaw na lang kaya ang humawak ng camera, Julie. Picturean mo kaming pamilya. Magtawag na lang tayo ng staff. Ayun meron doon. Tawagin ko lang. Hindi talaga pumapayag si Gab na hindi kasama ang nobya niya kapag usaping pamilya. Nahihiya pa nga si Julie na pumuesto sa makikita siya, pero lagi siyang nilalapitan ng nobyo. Nakipag-usap naman din ang dalaga sa ilang kamag-anak nila na naroon. May mga natutuwa sa kanya. May iba naman na mukhang kaugali ni Susan at laging binabanggit ang nakaraan. Gaya na lamang nung wala si Gab dahil tumutulong sa mga iniihaw. Nakausap ni Julie ang isang kamag-anak ng nobyo. Naroon pa nga si Chan Chan at si Susan. O diba, sabi ko sa inyo Pero hayaan na lang natin. Mahal naman ang anak ko si Julie. Baka pagdating ng araw, makita ko rin na sapat siya para sa anak ko. Mukha naman pong sapat si Ate Julie. Bata ka pa. Hindi mo pa alam tong ganito, kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos na nobya at asawa po. Bakit sa pagiging asawa? Hindi ka pa nga inaalok ni Gab ng kasal. May singsing na ba? Wala pa naman, diba? Si April may singsing yun. Nasa kanya pa nga ata yung singsing na yun. Hindi naman din po kami nagmamadali ni Gab. Maniwala ka sa akin. Alam ng lalaki kung gusto na niyang pakasalan ang karelasyon niya. Dapat 3 months pa lang yan may singsing ka na. Pero wala pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin lang noon, nag-iisip si Gab kung ikaw talaga. Kasi sa amin, lalo na sa akin okay lang din kung babalik siya kay April. Tita, nakakasawa ka naman po. Lagi mo nalang binabanggit si Ate April. Hindi na nga po yun mahal ni Kuya. Bakit ba? Sabat ka na sabat dyan. Malay niyo po, naghahanda na rin si Kuya Gab mag-propose. Di niyo naman po yun malalaman agad kasi gusto niya surprise, ganun. Hayaan niyo na lang kaya silang dalawa.
Kasi kawawa naman si Ate Julie. Siya yung nandito tapos ibang pangalan na lang lagi niyang naririnig. Kung kayo po hindi po kayo nakaka-move on, si Kuya Gab po, malamang niya naka-move on na. Umalis ka na nga rito. Huwag kang makisama sa usapan ng matatanda. Doon ka sa mga kaedaran mo. Maligo ka sa dagat doon. Etong bata na to. Tara na po Ate Julie, doon na lang po tayo. Huwag ka na dyan sa kanila. Kawawa ka naman po. Si Chan-Chan na lang ang gumawa ng paraan para maalis sa ganong sitwasyon si Julie. Kahit na hindi sabihin ng dalaga, ramdam na masama talaga ang loob niya. Mabuti na lang, mabait din ang pinsan ng kanyang nobyo. Alam mo ate, dapat hindi ka po pumapayag ng ganun eh. Baka kasi talagang mahal na mahal ni tita yung ex ni Gab. Kahit na ba, kahit pa sabihin na mas tanggap niya yun, ang ginagawa mo dapat pinapakita mo na hindi ka rin basta-basta. Hindi mo pa kasi alam yung ganito. Lagi na lang hindi ko alam no. Kasi nga nakikita ko na pumapayag ka rin na magsalita sila tungkol kay Ate April eh. Kung ako yun, pagsasabihan ko sila kahit na mas matanda sila sa akin. Mas lalo namang hindi matutuwa sa akin si tita niyan. Kahit naman anong gawin mo, hindi naman yun matutuwa sa'yo no. Ano kayang pwede kong gawin? Bigyan ko kaya siya ng regalo. Malapit na ang birthday ni tita, di ba? Tingin mo, anong pwede ko iregalo sa kanya? Wala, hindi ka naman niya binibigyan ng peace of mind eh. Huwag mo na lang siya regaluhan. Grabe ka naman. Kapag ikaw nagkaroon ng jowa, malamang yan gagawin mo rin ang lahat para magustuhan ka ng magulang ng jowa mo. Lalo na kung gusto mo na siya na yung magiging asawa mo. Hindi pa rin ah. Kung ginawa ko na lahat, naging mabuti ko tapos ayaw pa rin nila sa akin, hindi ko na patutunayan ang sarili ko sa kanila. Kasi una sa lahat, kapag naman may asawa na ako, kami na ng asawa ko magsasama. Hindi na naman sila kasama sa bahay. Sa ayaw at sa gusto nila, tanggapin nila ako. Kung hindi naman, edi wag silang lalapit sa pamilya na bubuuin ko. Ganun lang yun. Ikaw kasi ate, sobrang bait mo eh. Alam mo ba na hindi ka nga dapat kasama rito? Alam ko, narinig ko yun. Huwag mo na lang sabihin kay Gab. Kita mo na, tapos sumama ka pa rin. Si Gab kasi nagsabi sa akin na sumama ako. Kapag sinabi mo naman na kay Kuya Gab, hindi naman kayo pupunta eh. People pleaser ka kasi. Ayaw mo maging masama ang tingin ng ibang tao sa'yo. Sabi nga nila kahit anong gawin mo kapag gusto kang tignan ng iba sa masamang imahe, kahit maging mabuti ka, masama pa rin ang pagkakakilala nila sa'yo. Buti na lang ganyan ugali mo no. Kung kapareho kita ng ugali, kawawa yan si tita sa akin. Iriril to ko talaga yan. Ano ka ba? Masama yun. Huwag kang sasagot sa matatanda. Huwag kang masama sa magulang ng magiging jowa mo. Depende yan te. Kung masama sila sa akin, masama rin ako sa kanila no. Dapat kung anong pinapakita nila sa akin, yun din ang ipapakita ko sa kanila. Kung nirerespeto nila ako, yun din ang gagawin ko. Kung babastusin nila ako, babastusin ko rin sila. Ayun na si Kuya Gab, alis na ako. Hindi na malaya ni Julie na palapit na pala sa kanila ang nobyo. Kanina kasi ay abala ito. Malamang ay kanina pa rin siya hinahanap nito. Inaya na siya ng nobyo dahil kakain na sila. May kaunti silang napag-usapan pero hindi ang nangyaring pagkukumpara na naman ni Susan sa dating kasintahan ni Gab. Payapa silang kumakain. May mga kaunting tawanan at kwentuhan. Mga tanungan kung kailan ba sila magpapakasal. Magugulat na lang po kayo, padadalan ko na kayo ng invitation sa kasal namin. Pero sa ngayon, secret muna. Baka ma-evil eye po no? Kaya nga. Anak, gusto mo ba nitong manok? Oh, iyon na tong isang buo. Babe, gusto mo ba? Gusto mo rin ba, April? Ay, Julie. Pasensya ka na. Nasanay lang kasi ako sa pangalan na April. Alam mo naman yun laging kasama ng anak ko sa loob ng 7 years. Ilang reunion na siya yung kasama namin. Ikaw, first time mo lang. Pasensya na't nalito lang ako. Yung dila ko kasi, mas sanay sa pangalan na April. Kaya medyo nanibago ako kapag tatawagin kang Julie. Okay lang po, tita. Lagi ko kasing iniisip yung bata na yun. Baka kaya nabanggit ko siya at natawag kong pangalan niya kaysa sa pangalan mo. Sige na, kain na tayo. Mag-enjoy ka rito, ha? Mukha naman pong sinadya nyo yun, ma. Ang tagal nyo na nakakasama si Julie. Bakit naman affected ka masyado, anak? Siguro miss mo na yung ex mo, no? Huwag kang masaktan, Julie. Ganito lang talaga kami magbiruan. Wala itong ibang ibig sabihin. Kahit si April, alam itong biruan namin na ganito.
Hindi naman yun napipikon. Mabait na bata kasi yun. Yun nga yung nagustuhan sa kanya ng anak ko. Bukod kasi sa maganda, matalino, talented, maganda ang ugali. Ayan ka na naman, May. Dito ka pa po talaga manggaganyan kung kailan ang daming tao. Andito yung iba natin mga kamag-anak, oh. Akala ko po ba okay na sa inyo si Julie? Tapos biglang gaganyan na naman kayo. Ano ka ba, anak? Huwag naman mainit ang ulo mo dyan. Sumama ba ang loob mo, Julie? Biruan lang naman to, anak. Tsaka hindi ko naman sinabi na hindi ko tanggap si Julie. Okay na okay ga kami kanina. Oo nga babe, okay lang. Ako naman yung girlfriend mo ngayon eh. Minsan talaga nagkakamali yung isang tao sa nababanggit nilang pangalan. Si mama nga 'di ba, kapag magtatawag ng kapatid ko, halos banggitin niya na pati pangalan ng kapitbahay namin. Buti sana kung ibang pangalan eh. Kaso yung pangalan pa rin ng ex ko. Kaya nakakawalang gana eh. Pinigilan na lang ni Julie ang nobyo dahil ayaw din naman ng dalaga na pumangit ang tingin ng mga kamag-anak nila kay Gab. Sino ba naman ang matutuwa na may anak na naiinis sa magulang nila? Mabuti na lang nakinig ang binata sa nobya. Kung hindi, baka nag-away na naman sila ng kanyang ina. Hindi lang yon ang ginawa ni Susan dahil talagang sinasadya niyang mapahiya si Julie sa harapan ng mga kamag-anak nila. Para bang pinapatunayan niya na tama siya, na hindi nga marunong sa gawaing bahay ang dalaga. Kahit na marunong naman talaga. Hindi lang ito kasing galing ng inaasahan ng iba. Isang beses pa, bago sila umuwi noon, nag-usap-usap na naman sina Susan kasama ang mga kamag-anak nila. Wala si Gab dahil tumutulong siya sa isa nilang tiyahin na magbuhat ng mga gamit papasok sa sasakyan. Ibig sabihin lang na wala roon si Gab. Malaya si Susan na ipahiya si Julie. Alam nyo, pansin ko lang to ha. Siyempre bilang ina, kilalang kilala ko ang anak ko, hindi ba? Ibang-iba si Gab ngayon kumpara nung sila pa ni April. Oh, baka masaktan ka na naman, Julie, ha? La, yun na naman si Tito. Manahimik ka nga dyan, Chan-Chan. Sinabi ko sa'yo kapag nag-uusap ang matatanda, huwag kang sasabat. Nagkukwento lang naman ako ng mga napansin ko sa anak ko. Kasi, noong sila pa ni April, makikita mo talaga na sobrang daming pangarap ng anak ko. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi damay kami sa pangarap na yon. Talagang nagpupursige yung anak ko na yon na kumita ng malaking pera. Tapos nagbibigay sa akin ng malaking pera kada sahod niya. O ngayon, pansin ko parang kakaiba na. Naging matamlay na yung career ng anak ko. Hindi lang yun ha, madalas pa siyang galit sa akin. Alam nyo, iba talaga kapag ang kasama ng anak nyo yung babae na talagang suportado siya at hindi siya inilalayo sa pamilya niya. Yung hindi siya iniiwa sa mga taong unang naging mahalaga sa kanya. Hindi ko naman po nilalayo si Gab sa inyo, tita. Wala naman po naging bago sa kanya eh. Masipag pa rin po siya sa trabaho. May pangarap pa rin po siya, kahit po para sa inyo. Ewan ko lang. Sumama kasi ugali ng anak ko simula nung nagkakilala kayong dalawa. Yun lang naman ang napansin ko. Siyempre, di pa naman kita kilala. Hindi ko alam kung ano bang tunay mong ugali na nagagaya ng anak ko. Sumabat ang isang kamag-anak nila at sinabi na mukha naman daw mabait si Julie. Nakausap na raw nila ang dalaga kahit daw pamilya nito ay mukha namang matino. Sus, kaya ka nai-scam kasi ang bilis mong maniwala na mabuti ang tao. Hindi naman sa sinasabi kong masama itong si Julie Pero kasi, kailan lang naman namin siya nakilala? Ano ka ba? May mga tao kasi na ibang ugaling ipinapakita nila sa ibang tao. Tsaka kung silang dalawa lang ng karelasyon nila. Ay basta ako, alam kong hindi magbabagong ugali ng anak ko kung walang nagtutulak sa kanya na magbago. Pasensya na po kayo, tita ha. Pero kung ano pong pinapakita ko, yun po ang ugali ko. Alam ko naman po yung ibig niyong sabihin na mas maganda pong kilalanin ako bago kayo magtiwala sa akin. Pero sana naman po, bigyan niyo rin po ako ng chance na makilala po talaga. Ginagawa ko naman po ang lahat para po maging maayos tayong dalawa. Oh, nakita niyo na. Si April noon, kapag napagsasabihan ko, hindi ganyan.
Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw, itatakwil na lang ako ng anak ko dahil lang sa iisang babae. Mukhang kahit na anong sabihin ni Julie, hindi niya magagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Paano ba naman? Kapag sumagot siya, mali na naman siya. Sinasabi sa kanya na lumalabas na ang tunay niyang ugali. Hanggang sa nakauwi na sila, ganun pa rin si Susan. Kapag kasama nila si Gab, ang bait-bait niya kay Julie. Kapag silang dalawa lang, kung ano-anong pinagsasasabi niya. Pero mukhang kahit na anong gawin ni Susan, hindi niya mapipigilan ang pagmamahala ng dalawa. Dahil isang araw, bigla na lang nagyaya ng kasal si Gab. Babe, totoo ba? Oo nga. Ito na nga yung singsing, babe, oh. Nakaluhod na ako. Will you marry me? Yes! Yes! Oh my God! I love you, babe. Hala, hindi pa rin ako makapaniwala. Sure na ba to? Sure na ako, babe. Dapat nga nung nakaraan pa yan eh. Kaso umalis tayo. Dapat doon yan nung kasama natin mga tita ko. Kaso baka masira lang ni mama yung moment natin. Ano ka ba? Okay lang. Hala, ito na yun. Alam na yan ng parents mo. Nagpaalam ako sa papa mo saka sa mama mo bago kita alukin ng kasal. Eh yung family mo, Sasabihin ko pa lang sa kanila sa susunod na magpupunta tayo doon. okay lang kaya kay mama mo? Huwag mo silang intindihin, babe. Basta umuo ka na sa akin. Hindi naman natin sila makakasamang tumira sa iisang bahay. Akong bahala sa'yo. Hanggat kakampi mo ko, walang pwedeng umaway sa'yo. Walang ibang nararamdaman ng dalawa kundi ang saya. Ang buong akala kasi ni Julie, nag-aalangan pa sa relasyon nila si Gab. Akala niya, gaya ng sinabi ni Susan, hindi pa nga siya handang pakasalan ng nobyo. Yun pala, matagal nang may plano si Gab na ayain siyang magpakasal. Nalaman na ng mga kaibigan ni Julie ang pag-aaya ng kasal ni Gab. Ang tanging hindi pa nakakaalam ay ang pamilya ni Gab mismo. Kaya nung isang araw na wala silang pasok sa trabaho, nagpunta sila sa bahay ni Gab para doon nasasabihin ng binata ang nalalapit nilang kasal. Pero natigilan siya nung naisip niyang sa kaarawan na lang ng kanyang ina ibabalita yon. Para bang regalo na nila. Siguro po, ma, sa birthday mo, mga 2 days na lang kami magli-leave ni Julie. Magpapabook ako ng resort. Ano bang gusto mo, beach o swimming pool na lang? Nagdagat na tayo nung nakaraan na kasama natin sina tita mo, di ba? Sa iba naman, wag na yung ligo ng ganyan. Siguro sa ano na lang, sa Baguio o Tagaytay na lang tayo. Ay, pwede rin sa Baler, pero may dagat pa rin yun. Okay lang naman po kahit saan mo gusto kasi birthday mo nga yun. Basta sabihan mo po ako kung anong pupuntahan natin. Kahit 3 days before para makahanap ako na matutuluyan natin. Kukuha rin ako ng pwede natin sakyan nun. O sige, doon na lang tayo sa Baguio. Paborito nyo kasing lugar yun ni April, di ba? Naalala ko, doon mo siya pinakilala sa akin. Doon ka rin nag-propose sa kanya. Ay, ang daming memories nyo doon. Natin, hindi ba? Ay, parang kada sulok ng Baguio, maaalala mo siya. Nadala mo na ba doon si Julie? Ah, hindi pa po. Balak pa lang po namin. Pero may mga naging gala na rin po kami. Parang last travel po namin sa Cebu. Ay, sa Cebu. Aba, galing din sila doon ni April. Naalala ko nun, 1 week ata sila doon. Nag-swimming sila doon sa may whale shark. Tama ba? Hindi pa kasi ako nakakapunta ng Cebu. Ginawa nyo rin ba yun? Opo. Ay nako, malamang yan kung pupunta tayo ng Baguio, gagawin nyo rin yung ginawa na nila ni April. Parang uulitin na lang niya. Hala, hindi nyo first time yung mga ginagawa nyo. Oy, huwag ka ma-offend ha. Kasi ganun yun eh. Baka nakikita niya sa'yo si April, tapos uulitin yung memories nila para maalala niya na ganun feeling nung kasama niyang ex niya. Ma, mag-ingat naman po kayo sa sinasabi nyo. Ito na naman po tayo eh. Kung ano-ano na naman ang sinasabi nyo kay Julie. Ano bang sinasabi ko? Nabanggit ko lang naman. Kasi nga totoo naman Ginagawa niyo ulit yung nagawa niyo na ni April. O bakit sumasama bang loob niya doon? Aba, kung ganun, mahina ang loob niya. Normal yung ganun.
Kasi nga mas nauna mo naman talagang nakilala at minahal si April, hindi ba? Ikakasal na kami ni Julie. Babe, akala ko ba hindi mo muna sasabihin? Anong sabi mo? Ikakasal na kami. Nag-propose na ako sa kanya. Ibig sabihin, magiging asawa ko na siya. Magiging manugang mo na siya. Magiging ina siya ng mga anak namin. Kaya utang na loob, ma. Sana ito na yung huling beses na babanggitin mo si April. Huwag mo pong hintayin na dumating ang araw na hindi na tayo mag-uusap kahit na kailan dahil lang po sa sinasaktan yung damdamin ng asawa ko. Kailan pa yan? Bakit hindi ka malang nagpaalam sa akin? Hindi ka malang nagsabi? Na hindi mo nirespeto ang desisyon ko? Pumayag ba ako na mag-propose ka sa kanya, ha? Bakit naman po hindi kayo papayag? Ako magdedesisyon nun dahil ako ang lalaki na mag-aalok ng kasal. Nasa aming dalawang desisyon na to. Sinasabi ko lang po sa inyo bilang respeto dahil kayo ang ina ko. Hayaan niyo po, tita. Aalagaan ko naman po ng maayos ang anak niyo. Magiging mabuti po akong asawa at ina sa magiging anak namin. Sana po, sa pagkakataon na ito, matanggap niyo na po ako ng tuluyan. Tanggap nyo man po o hindi, ikakasal kami. Mahal namin ang isa't isa at yun po ang mahalaga. Kaya po kung hindi kayo makalimot kay April, pwede pong ako na lang ang kalimutan nyo. Dahil hindi ko po tatalikuran si Julie. Hindi kumibo si Susan, pero halata naman na hindi siya masaya sa nabalitaan niya. Madalas din na umiinit ang ulo niya kapag kinakausap siya. Sa mga lumipas na linggo, kada makikita ni Susan ang magiging manugang niya, kumukulo na agad ang dugo niya. Hanggang sa dumating nga ang kaarawan ng ginang. Hindi sila umalis dahil ayaw niya. Ang sabi niya, doon na lang daw sila maghanda sa bahay nila. Happy birthday po, tita. Regalo ko po sa inyo. Sana po magustuhan nyo. Galing naman yata yan sa pera ng anak ko. Ay, hindi po. Galing po yan sa pera ko. Sa sweldo ko po mismo. O ay Diyos salamat. Sana po, maging okay na po tayo, tita. Ano tong regalo mo? Bag? Hindi naman ako mahilig sa bag. Buti pa si April, alam yung gusto ko. Kaya kada magregalo siya sa akin, talagang natutuwa ako. Itabi mo na lang yan dyan. Baka ibigay ko na lang yan sa kaibigan ko. Ay, sorry po, tita. Hindi pa po kasi tayo masyadong nakakapag-usap, kaya po hindi ko alam ang gusto nyo eh. Sa susunod po, aalamin ko po muna bago ko magbigay ng regalo. Oo nga pala. Oh, kainin mo to. Ano po yan, tita? Hindi mo ba nakikita? Handa ko yan. Ah, titikman ko po. Ang sabi ko kainin mo, di ba? Lahat yan. Ano pang hinihintay mo? Ayaw mo ba ng luto ko, ha? Ito na po. Ang sarap po ng timpla, tita. O pati to. O yan, ubusin mong lahat yan, ha? Ngayon na mismo. Hindi maintindihan ni Julie kung bakit pinapaubos sa kanya ni Susan ang pagkain na nasa itim na platito. Wala na rin naman siyang nagawa kundi sundin yun. Iniisip kasi ni Julie na baka magalit ito sa kanya at maging dahilan na naman ng gulo. Total, kaarawan naman ni Susan, iniisip na lang ng dalaga na baka gusto lang ipatikim sa kanya ang luto nito at dapat niyang purihin. Matapos nun, bumalik sa sala si Julie, kung saan naabutan niya si Chan Chan. Nasa labas po si Kuya Gab. May kausap siya sa phone. Parang katrabaho niya po yata yun. Basta naiinis siya kasi may mali na nagawa. Ang detalyado mo naman magkwento. Opo baka kasi mag-overthink ka. Ano yung nasa palibot ng labi mo po? Parang may kulay itim. Ha? Wala naman ah. Hindi natatanggal yan? Hindi eh. Baka sa lipstick ko. May gamit kasi akong lip liner. Baka nga po. Ikakasal na po pala kayo ni Kuya Gab, no? Congrats po Salamat, be. Alam ko po na matutuloy yan. Sana wag gumawa ng eksena si tita, no? Sayang naman kung sa pangalawang beses, hindi pa rin maikakasal si Kuya Gab. Sana nga. Alam mo ba kung ano mga hilig ni tita? Para sana may maging bonding kami. Wala pong ibang hilig yan kundi chismis at manira ng buhay ng iba. Hayaan nyo na lang po siya. Kahit nga ako nananawa na sa ugali niya eh. Kapag nakagraduate na ako ng grade 12, aalis na ako rito. Sa jowa ng mga kapatid ni Gab, ganun din ba si tita? Yung ganito ba sa ginagawa niya sa akin? Kasi feeling ko ako lang eh. Nung nakaraan kasama natin yung jowa ni Anya, ang bait niya naman doon. Sa'yo lang talaga, te. Galit siya sa'yo hindi bilang ikaw, kundi bilang jowa ni Kuya Gab. Kasi kung...
Nandito ng paborito kong manugang. Hello, April, anak. Upo ka rito. Chan, ikuha mo nga ng maiinom na tubig si ate mo, April. Bilisan mo, ha? Sandali lang, anak, ha. Paluto pa lang yung handa ko. Uy, regalo mo sa akin to. Salamat, ha. Alam na alam mo talaga kung anong gusto ko. Buti ka pa. Hindi ka gaya ng iba dyan. Napakamot na lang sa kanyang batok si Julie. Yun ang unang beses na nakita niya sa personal ang dating kasintahan ng nobyo. Sa litrato niya lang kasi ito nakikita. Mukha namang mabait si April dahil ngumiti pa nga ito sa kanya. Maganda rin, mas lalo lang tuloy siyang nakaramdam ng panliliit dahil iba nga itong ituring ni Susan. Para bang kulang na lang sambahin niya ito. Pagpasok ni Gab sa loob ng bahay, nagulat siya nung nakitang naroon si April. Ang bilis pa ngang tumingin ni Gab sa nobya. Ma, bakit mo naman pinapunta si April dito? Ano ba naman yan? Bakit naman hindi pwede? Bisita ko siya ngayong birthday ko. Alam niyo naman pong nandito kami ni Julie. Anak na rin ang turing ko kay April, ha. Kaya kung inimbitahan ko siya rito, yun ay dahil gusto ko. Wala naman siguro siyang ginagawang masama sa inyong dalawa. Bakit? Inaway ka ba ni April, ha, Julie? Wala naman po, tita. Nakakainis naman. Tara na nga, babe. Umalis na lang tayo. Aalis ka talaga sa araw ng birthday ko. Ganyan ka na ba talaga, ha? Babe, okay lang. Kumalma ka dyan. Birthday ni tita, kaya wag mo na lang sirain yung araw niya, please. Okay lang talaga sa akin na andito yung ex mo. Promise, walang problema sa akin. Nakita mo. Ayos lang naman pala kay Julie. Umupo ka na dyan. Mamaya darating ang papa mo. Mag-family picture pa tayo. Hindi kumikibo si Gab habang si Julie, pakunwari pang hindi siya apektado. Kahit hirap na siyang huminga dahil naroon ang dating kasintahan ni Gab. Dumating na rin ang ilang mga bisita. Hindi naman ganun karami. Mga kamag-anak na nakatira lang malapit, mga kaibigan at ilang kapitbahay. Todo pa ang asikaso ni Susan kay April. Nung dumating na ang ibang miyembro ng pamilya ni Gab, nagsimula na silang kantahan si Susan. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa'yo, April. Nagpunta ka kahit na ang dami mong ginagawa sa buhay. Tara nga pala't magpa-picture na tayong pamilya bago pa mahiwa itong cake. April, tara na. Dito ka na sa tabi ko. Julie, pwede bang picture mo kaming pamilya? Bakit si Ate Julie? Hindi naman siya nakasama sa family picture. Si Ate Jenny na lang, Nandito naman siya, Ang dami naman nating bisita po na pwedeng kumuha ng picture. O ako na lang po. Total, hindi naman po ako family talaga, Ano ba pinagsasabi mong bata ka? Sanggol ka palang, inaalagaan ka na namin. Anak ng turing ko sa'yo. Sa lahat ng family picture namin, kasama ka. Dito ka pumwesto. Tigilan mo ako dyan sa kaartehan mo, ha? Birthday ko ngayon. Ibig sabihin, pamilyang itinuturing ko lang ang kasama ko. Mamaya yung iba kong kamag-anak o tapos yung mga kaibigan ko naman. Mamaya na si Julie kapag picture na ng mga kakilala. Sabi ko naman sa'yo, umuwi na tayo Ano, ganito yung gusto mo? Ang daming tao pang nakakarinig, Tara na, huwag na matigas ang ulo mo. Anak, sa kayo pupunta? May family picture pa tayo. Kung hindi nyo po nakikita na part ng family ang magiging asawa ko, hindi na rin ako part ng pamilya. Kaya aalis na kami. Nagagalit na talaga si Gab, pero pilit pa rin siyang pinapakalma ng nobya at sinasabihan na hayaan na lang muna ang mama niya na sila-sila muna ang nasa litrato. Pero ayaw nang makinig ni Gab. Naiinis na rin siya pati sa nobya. Kaya noong nasa bahay na sila ni Julie, nagtalo pa silang dalawa. Baka naman sumama ang loob ng mama mo, babe. Pati sa'yo naiinis na ako. Pinagmumukha mong kawawa ang sarili mo Ano ka ba naman? Kung hindi ka tanggap ng mama ko, di umalis tayo. Kung ayaw niya sa'yo, lumayo tayo. Ganun lang yung kadali. Kasi kung ipagpipilitan natin magstay, magmumukha namang kawawa ang pamilya na bubuuin natin. Gusto mo ba balang araw mawalan ka ng respeto sa sarili mo? Kapag may anak na tayo, gusto mo ba magmukha silang kawawa dahil ayaw sa kanila ng lola nila? O kung tanggap yung mga bata, gusto mo bang lumaki yung mga anak natin nakikita nila na yung nanay nila ayaw ng lola nila? Kasi kung sa'yo okay yun, sa akin hindi. Pero kasi, mama mo pa rin yun
Alam mo, walang patutunguhan tong away natin eh. Magpahinga ka na. Uuwi na ako sa bahay ko. Mag-usap tayo kapag maayos na yung pag-iisip mo. Kapag alam mo nang hindi laging dapat ipinagpipilitan ng sarili sa ibang tao. Gaya ng inaasahan, si Julie ang sinisi ng ina ni Gab kung bakit hindi niya nakasama ang anak sa mismong kaarawan nito. Hindi na rin daw nagpaparamdam sa kanila si Gab. Hindi na siya hinahayaan na magpunta o pumasok sa bahay nito. Kaya nalaman niyo ni Julie dahil nakikita niya ang mga post ni Susan. Gusto niyang humingi ng tawad. Kaso, nung sinubukan niya, nagalit lang lalo sa kanya. Lumipas ang halos 1 buwan. Habang magkasama ang magkasintahan at nagpaplano para sa kasal, bigla na lang nanakit ng sobra ang tiyan ni Julie. Babe! Tara, dadaling kita sa banyo. Galing na nga ako. Hindi pa. Ang sakit talaga, babe. Hindi ko na kaya. Nasusuka na rin ako. Teka nga, dadalhin na kita sa ospital. Kahapon pa ganyan yung tiyan mo eh. Ano ba nakain mo? Baka naman panis na. Hindi ko alam. Nagtataasan yung mga balahibo ko. Grabe! Ang sakit! Namimilipit na sa sakit si Julie. Dahil sa pag-aalala ng nobyo, agad din siyang naisugod sa ospital. Doon ay may itinurok munang gamot sa kanya, pero hindi talaga nawawala ang sakit. Sa halip, mas lalo lang lumala. Sumusuka na rin siya. Kada kakain siya, mas lalong humihilab ang tiyan niya. Kahit uminom ng tubig, ganun din. Kaya hindi na alam ni Gab ang gagawin niya. Sa 3 araw na pananatili ni Julie sa ospital, ang bilis nitong nangayayat. Sige na, babe. Ayos na ako rito. Pumasok ka na sa work mo. Pupunta naman yung friends ko eh. Sabi ni Liza, dito na lang daw muna siya hanggang mamayang gabi. Paano naman ako makaka-focus niyan sa trabaho ko kung ganyan ang nangyayari sa'yo? Ililipat na lang kita ng ospital. Hindi na. Ilabas mo na lang ako. Mas lalong nakakapanghina kapag nandito lang ako eh. Feeling ko sobrang sakitin ko. Kaso nananakit nga yung tiyan mo, hindi ka kumakain. O, kita mo na? Hahanap ako ng mas magaling na doktor. Kahit mahal magastos ko, sa kanya na lang. Lumuwas pa ang ina ni Julie para lang alagaan siya. Mapilit siyang sa bahay na lang magpapagaling, kaya inuwi na lang siya ng nobyo. Dahil kahit paano may kasama si Julie, napapanatag si Gab. Pero mayat maya niya pa ring inaalam ang kalagayan ng nobya. Mas lumalala ito dahil kada gamot na ituturok sa kanya, parang wala raw katapusan na sakit ang kapalit. Hanggang sa isang araw, bumisita si Susan sa bahay ni Julie. Hindi nga alam ng dalaga kung paano nalaman kung saan siya nakatira. Kasama pa nito si Chan Chan. Sakto na nung nagpunta sila roon, wala ang ina ni Julie dahil bumibili ng gamot. Nandito po pala kayo, tita. Buti nga sa'yo't nagkaganyan ka. Tita, hindi po ba kayo naaawa kay Ate Julie? Aba, bakit naman ako maaawa sa kanya? Baka kamo, nakakarma na siya dahil sa ginagawa niyang pagsulsol kay Gab na layuan kami. Sus, kunwari pang paawa. Dapat lang naman sa'yo yung ganyan ano? Ano bang akala mo? Bumisita ako sa'yo dahil nag-aalala ko? Ay hindi. Bumisita ako para makitang nagdurusa ka paunti-unti. Ganyan talaga kapag may isang masamang tao na nagbibigay ng sama ng loob sa akin. Ay, buti nga. Tara na, Chan Chan. Okay na ako. Nakita ko na yan. Hayaan mo. Kapag nawala ka na sa mundong ito, andyan naman si April para maging masaya ang anak ko. Ay buti pa yun, tanggap ko. Agad na lumabas ng bahay si Susan, dinig pa ang pagtawa niya. Naluluha na si Julie dahil hindi niya naman alam kung ano bang masama niyang nagawa para maging gano'n na lang si Susan sa kanya. Ang naiwan sa bahay nila ay si Chan Chan. Hindi kasi siya sumama sa tiyahin niyang umalis. Hindi na rin naman siya pinilit dahil matanda na siya. Marunong na siyang umuwi mag-isa.
Sige na, Chan-chan, umuwi ka na. Ayos lang ako rito. Nandyan naman si mama ko eh. Di ba nung nakaraan may block sa bibig mo, te? Kasi ngayon sobrang laki na yung block sa bibig mo eh. Hanggang dito na sa ilalim ng ilong mo. Oh. Black? Baka kulay red kasi kapupunas ko kapag nasusuka ko. Hindi po eh, iba siya. Patingin nga ako ng kamay mo, te. Yung dalawa. Tapos yung hintuturo mo, ipagdikit mo. Patingin nga ako. Ha? Hindi pantay, no? Kahit iganito mo? Hala, Bakit? Anong meron? hala. May kakaiba sa'yo, te. I mean, hindi normal na sakit lang. Kaya pala nakikita ko yung black na nasa bibig mo, te. Sabi kasi sa akin ng lolo ko noon, may kakaiba raw akong kakayahan. Kumbaga, sabi kasi, kaya kong makita yung sa unang tingin pa lang yung tao na nasa ilalim ng itim na kapangyarihan. Kaya pala sabi mo hindi ka gumagaling sa gamot. Kaya pala kakaiba yung tingin ko sa'yo, te. Dapat malaman to agad ni Kuya Gab para maagapan na bago pa lumala. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chan-chan. Sinabi niya agad sa pinsan niya ang nalalaman niya. Kaya kahit na oras pa ng trabaho, agad na umalis si Gab para umuwi sa kanila. Hindi siya masyadong naniniwala sa kulam. Pero naniniwala siya na bata pa lang si Chan-chan may natatangi na itong abilidad. Dahil noon daw yung mga lolo nila ay magaling na manggagamot. Maaaring nabahagian noon si Chan-chan, pero hindi ang paraan kung paano sila manggamot. Sa mga sumunod na araw, naghanap na agad si Gab ng pwede nilang lapitan. Mula sa Maynila, nagbiyahe pa sila papuntang Pangasinan kung saan doon nila pupuntahan ang naturang albularyo na magaling. Kasama pa nga nila noon si Chan-chan. Wala namang ibang pinagsabihan ng binatilyo dahil ayaw niyang may ibang makaalam. Dahil baka makarating pa ang impormasyon sa nagpakulam o kumulam kay Julie. Oh, di ba tama ako na nakulam nga si Ate Julie? Paano na to ngayon? Magagamot ka, babe. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Naniniwala akong babalik ka sa ayos. Ang sabi pa ate, hindi lang daw normal na ritual. Hindi itim na kandila, hindi manika. May itinanim sa loob mo, may ipinasok. Kung hindi yun maaalis, yun pa magiging dahilan para matalo ka. Alam na natin ang ibig sabihin nun. Mamamatay ka. Paano yun naipasok? Pwedeng sa pamamagitan ng pagkain, kuya. Ay, wait lang. May naalala lang akong bigla. Naalala mo, te, nung birthday ni tita? Nung sinabi mo na bakit may itim sa labi ko? Humihilab na naman, babe. Ang sakit. Mas masakit siya ngayon kasi parang pinipiga yung laman loob ko. Anong sinasabi niya, Chan? Wala ka nun, kuya. May kausap ka nun eh. Naiinis ka pa nga. Bago pa nun dumating si Ate April. Alam ko paglabas ng kusina ni Ate Julie, nakita ko na yun. Ang sabi niya lang sa akin, sa lipstick niya lang daw yun. Anong naalala mong ginawa mo nun, babe? Ano yun? Pinakain ako ni tita ng luto niya. Grabe ang sakit, babe. Aray ko. Basta ang alam ko, nasa itim na platito. Sabi niya, ubusin ko lahat yun. Sakit. Humihiyaw na sa sakit ang dalaga. Hindi na rin siya makapagpaliwanag ng maayos kung ano bang nangyari sa kanya. Kaya isinagawa na lang ng albularyo ang paggagamot sa kanya. Kitang-kita na maging mismong albularyo ay hirap na gamutin siya. Yun daw kasi ang isa sa mahirap na kulam na gamutin, kapag napasukan na ng itim na kapangyarihan sa loob. Ibig sabihin daw nun, ang intensyon ng kumulam ay patayin ng paunti-unti ang biktima nila. Kung magtatagal daw kasi, lalaki ang itinanim sa loob ni Julie, at iyon ang magiging dahilan para mamatay siya. Isinagawa nila ng magkasunod na araw ang paggagamot kay Julie, hanggang sa natapos sila. Pero bakas pa rin ang panghihina at pagbawi ng lakas ng dalaga. Baka bukas pa tayo babalik sa Manila, babe. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Hindi na masakit ang tiyan ko. Pakainin na lang natin ng lugaw si ate. Magluluto na ako, kuya. Ay, nagluluto na yata ang mama ni Ate Julie.
Salamat, Chan. Kundi dahil sa'yo, baka wala na ako sa mundong to. Ang hirap, grabe. Kada sasakit ang tiyan ko, para na akong malalagutan ng hininga. Mukhang ayaw na talaga sa akin ang mama mo, babe. Hindi ko na siya hayaan na makalapit pa ulit sa ating dalawa. Anong mangyayari sa kanya? Sana hindi mo na pinabalik ang kulam. Kawawa naman siya. Kahit na ayaw mong ipabalik yun, te, kusa yung babalik sa kanya. Ganun kasi talaga yun eh. Naalala ko pa nga noon si Lolo, di ba Kuya Gab? Sinasabi niya na hindi sila ang nagdedesisyon sa pagbabalik nun. Kasi kada matatalo nila ang kulam, kusa nung babawian ng taong gumawa nun. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, te, babalikan ng kulam si tita. Nakakatakot lang kasi ayokong makasalamuha nun. Kaya alis na lang din siguro ko. Nakausap ko si Ate Helena. Sabi niya mag-isa lang siya sa bahay nila eh. Kasi nasa ibang bansa na pala ang asawa niya. Baka pwedeng doon na muna ako. Kahit ako na lang tagaluto, tagalinis sa bahay nila. Marunong naman ako nun eh. Ang galing mo pala, no? Sa'yo napunta yung kakayahan ng mga lolo natin. Kung aaralin mo yan, baka maging magaling ka ring albularyo. Ayoko kuya. Takot ako pagdating sa ganyan. Sapat na yung nakakatulong ako sa iba. Huwag lang ako yung lalaban sa mangkukulam. Sa pagbabalik nila ng Maynila, inasikaso na agad ni Gab ang magiging kasal nilang dalawa ng nobya. Kahit daw hindi muna sa simbahan, basta maikasal na muna sila para sa mga plano niyang gawin. Yun nga ang natupad, habang naroon pa ang ina ni Julie na ikasal silang dalawa na walang ibang nakakaalam. Matapos ng kasal, unti-unting umayos ang kalagayan ni Julie. Nakakabawi na siya kahit na sobrang payat niya pa rin. Kumuha ng bahay si Gab malayo sa lugar ng mga kakilala nila para kahit puntahan siya ng mga magulang niya, hindi sila basta mahahanap. Mabuti na lang din at magaling si Gab sa mga ganong klase ng desisyon at plano. Nailayo niya si Julie. Hanggang sa 3 buwan na ang nakalipas, walang naging paramdam si Gab sa kanyang ina. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Gab. Anak, punta ka sa bahay oh. Hindi na kaya ni Mama. Pasensya na po kayo, ma. Pero pinuputol ko na pong ugnayan natin. Mas pinipili mo talagang masamang ugali ng babae na yan. Asawa ko na po si Julie, ma. Hindi na siya basta kung sinong babae lang. Ano ka ba naman, anak? Masama itong ginagawa mo. Hindi ka man ba naaawa sa mama mo? Kahit na bali-balik ta rin natin ang mundo, nanay mo pa rin ako. Alam ko po yun, pero hindi ko pa rin kayo napapatawad sa ginawa nyo. Alam nyo po kung ano yun. Hindi ko pa rin kasi maintindihan kung bakit kailangan nyo pansaktan yung babaeng mahal ko. Nung ayaw nyo siyang tanggapin, nagbigay pa kami ng chance na baka pwede pa. Pero yung huli nyong ginawa, hindi ko na po yung babanggitin pa. Pero alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Ginawa nyo yun sa babaeng mahal ko. Ibig sabihin, ginawa nyo na rin yun sa akin. Di bali na maging masamang anak na lang ako sa paningin ng mundo. Pero hindi ko po hahayaan na maapektuhan ang pamilya ko ng masama akong ina. Kaya pasensya na po. Pero saka na tayong mag-usap kapag tunay na yung pagsisisi nyo. Yun ang huling usapan nilang mag-ina. Pinanindigan ni Gab na hindi na siya papayag na may kahit sino pa ang makakapanakit sa asawa niya, lalo na sa magiging anak nila. Nakakakuha naman ng balita si Gab sa kapatid niya. Kahit nagalit siya, nagbibigay siya ng pera sa ina. Pero sinasabi niya na hindi ibig sabihin nun ay pahihintulutan niya ulit itong pumasok sa buhay nila. Wala na siyang pakialam kung hindi nito tanggap si Julie. Ang mahalaga, tanggap ni Gab ang asawa niya at mahal na mahal niya ito. Halata rin na binalikan ng kulam si Susan dahil kung anong nararamdaman nun ni Julie, ganun din ang kanya. Pinagdurusahan niya ang isang sakit na siya rin ang nagbigay sa iba. Sadyang may mga pagkakataon talaga na may mga kasintahan na hindi agad nabibigyan ng pagkakataong tanggapin ng pamilya. Maraming aspeto at dahilan kung bakit ganon. Minsan, hindi matanggap dahil sa pinanggalingan, ugali, estado sa buhay o kaya naman ay dahil may mga nakaraan na hindi madaling kalimutan. May mga magulang ding natatakot para sa kanilang anak
dahil ayaw nilang masaktan o mapunta sa taong sa tingin nila ay hindi karapat-dapat para rito. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag hindi gusto ang taong minamahal ng anak, wala na itong pagkakataong makilala. Bago husgahan ng isang tao, dapat muna siyang bigyan ng pagkakataong ipakita kung sino talaga siya. Dahil hindi maaaring malaman ang buong pagkatao ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang nakaraan, pinagmulan o unang impresyon. Bilang magulang, natural lamang na hangarin ang pinakamabuti para sa anak. Ngunit darating ang panahon na kailangan din matutong respetuhin ang kanyang mga desisyon. Hindi kailangang mahalin agad ang taong mahal niya, ngunit maaari itong subukang kilalanin, unawain at tanggapin kung wala naman itong masamang ginagawa sa kanya. Dahil ang tunay na pagmamahal sa anak ay hindi lamang ang pagpili kung sino ang para sa kanya. Minsan, ito rin ay ang paggalang sa taong pinili niyang mahalin. Sapagkat kung nakikita namang masaya, nirerespeto at inaalagaan siya, marahil ay sapat ng malaman na hindi tayo nawala ng anak. Bagkus, nadagdagan pa tayo ng isang taong handang magmahal sa kanya. Kayo ba mga apo? Minsan na rin ba kayong hindi natanggap? O may kakilala kayo na kapareho ng sitwasyon? Maaari nyo yang ibahagi sa akin, kalakip ng inyong komento ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa araw-araw ninyong pakikinig mga apo.